Isipin mo na lang na sumakay ka sa isang time machine, hindi pa balik sa 80s kundi sa panahong wala pang gulong, metal na kasangkapan o kahit pagsulat. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga totoong kwento ng mga tribong natuklasang nabubuhay nang walang kaalaman tungkol sa makabagong mundo. Bawat isa sa kanila ay magpapatanong sa'yo kung gaano nga ba talaga tayo kakonektado bilang isang planeta. Pero bago natin simulan yan, wag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Isipin mong naglalakad ka sa gubat, tapos makakita ka ng bungo ng tao na nakatusok sa isang poste, at yan na ang unang babala na dapat ka nang umatras. Sa pusod ng Rondônia State sa Brazil, nakatira ang Masaco tribe, isa sa pinakamisteryosong uncontacted people sa Amazon. Itinatago sila ng makapal na kagubatan at halos wala silang iniwang bakas, maliban sa mga nakamamatay na bitag at mga palatandaang may bungo na malinaw na nagsasabing bawal pumasok o hindi ka na makakabalik. Noong 2020, naglabas ang Indigenous Protection Agency ng Brazil ng trail camera photos na nagpapakita sa mga Masaco warriors na may dalang mahabang pana at tanging bahag lang ang suot. Yun ang pinakaunang litrato nila na naitala. Hindi alam ang eksaktong bilang ng tribo pero tinatayang wala pang 200 ang natitira. Nanganganib ang kanilang tahanan dahil sa pagtotroso, ranching at iligal na pagmimina. At anumang pagtatangkang lapitan sila, posibleng mauwi sa marahas na engkwentro. Noong 1984 naman, 9 na taong nakapaa ang biglang lumabas mula sa Australian desert at pumasok sa isang mundong hindi nila alam na umiiral. Sila ang tinaguriang Pintupinayn, isang pamilyang namuhay bilang nomadic hunter-gatherers sa Gibson Desert. Hindi nila kailanman nakita ang kotse, gusali o kahit mga puting tao. Nang una nilang makita ang isang modernong pamayanan, akala nila ang mga sasakyan ay higanteng hayop. Taon-taon silang nabuhay sa matinding init ng disyerto, nangangaso ng mga gowana at ibang hayop at umiinom mula sa mga nakatagong bukal ng tubig. Pero nang dumating ang matinding tagtuyot, napilitan silang lumapit sa ibang komunidad ng Pintupi. At doon parang biglang nagbanggaan ang dalawang mundo. Sa loob lang ng ilang oras binigyan sila ng damit, pinakilala sa telebisyon, at pinatikim ng pagkaing hindi pa nila natitikman. Ang iba ay mabilis na nakaangkop, pero may ilan na nakaramdam na para silang natrap at hinahanap-hanap ang lumang pamumuhay. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagtakas na tumagal ng 4 na dekada. Noong 1930s, sina Wari at Yatungka ng Mandiljara people ay nagmahalan. Ang problema, ipinagbabawal ng kanilang tribo ang kanilang pagsasama. Sa takot na maparusahan, tumakas sila papuntang Gibson Desert sa Western Australia at tuluyang naglaho. Dekada silang namuhay bilang tunay na nomad sa disyerto, nanghuhuli ng emu, naghuhukay ng tubig, at natutulog sa ilalim ng mga bituin. Pagsapit ng 1970s, iilang matatanda na lang ang nakakaalala sa kanilang mga pangalan. Hanggang sa natagpuan sila ng mga tracker noong 1977 na matanda na, payat at halos pinadapa ng matinding tagtuyot. Dinala sila sa pinakamalapit na komunidad pero hindi na sila tuluyang nakaangkop sa modernong pamumuhay. Ilang buwan lang ang lumipas, pumanaw na silang dalawa. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng matibay na kultura at ng pagmamahal na kayang suwayin ang buong lipunan. Noong 2007 naman, isang maliit na grupo ang biglang lumabas mula sa kagubatan ng Brazil na halos walang suot, kalbo ang ulo, at nagsasalita ng wikang matagal nang nawala. Sila ang Metictar, isang subgroup ng Kayapo people, na namumuhay sa matinding isolation sa gitna ng Amazon. Nagpakita sila bigla sa isang malayong Kayapo village at laking gulat ng mga tao roon. Ang mga lalaki ay may tabing na tela habang ang mga babae naman ay ahit ang ulo sa estilong matagal nang hindi nakikita sa ibang Kayapo. Ang kanilang dialekto ay napakaiba at inabot ng ilang araw bago sila magkakaintindihan kahit sa simpleng salita. Pinaniniwala ang matagal na silang humiwalay sa Kayapo upang umiwas sa anumang kontak sa labas. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ang kanilang biglang paglitaw. May nagsasabing napilitan silang lumabas dahil sa banta ng illegal logging. May iba namang naniniwala na naghahanap sila ng kakampi. Ano man ang totoo, ang kanilang pagdating ay parang multo mula sa nakaraan na biglang sumulpot sa kasalukuyan. Isipin mong naglalayag ka sa Madre de Dios River sa Peru nang bigla mong makita sila, mga napakaraming tao sa gilid ng ilog, hawak ang kanilang pana at nakatingin ng matalim. Sila ang Mashco-Piro, isa sa pinakamalaking uncontacted tribes ng Peru na naninirahan sa makapal na kagubatan ng Amazon. Sa loob ng maraming dekada, iniwasan nila ang sinumang banyaga. Pero dahil sa patuloy na pagtutroso at pagkawasak ng kagubatan, napipilitan silang mapalapit sa mga pamayanan. Noong 2024, isang bihirang drone footage ang nakakuha ng halos 100 Mashco-Piro na naglalakad malapit sa Las Piedras River. Armado sila, may mga palamuti sa katawan,
at malinaw na nagmamasid ng may pagdududa. May ilan na may dalang prutas, pero ang iba ay handa ng pumana kapag naramdaman nilang sila ay nanganganib. Nagbabala ang mga autoridad sa mga turista at logger na lumayo. Hindi lang dahil sa panganib ng marahas na engkwentro, kundi dahil kahit ang simpleng sipon ay maaaring tuluyang sumira sa kanilang tribo. Ang mga saglit na sulyap na ito ay nagpapaalala na alam nilang nandito tayo, pero pinipili nilang huwag makisali. Isipin mo na lang na sakay ka ng bangka papalapit sa isang paraisong isla na may puting buhangin, mga punong niyog, pero biglang isang palaso ang tumama sa tubig ilang hakbang lang mula sa'yo. Ganyan ang karanasan kapag lumapit ka sa North Sentinel Island sa Bay of Bengal. Ang Sentinelese people ay tumangging makipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng libu-libong taon. Noong huling bahagi ng 1800, isang ekspedisyon ng mga Briton ang dumukot sa 6 na Sentinelese para pag-aralan sila. Ngunit sa loob lang ng ilang araw, pumanaw ang matatanda dahil sa mga sakit at nang ibinalik ang mga nakaligtas, sila ay takot at galit na galit. Mula noon, sinumang lumapit ay sinasalubong ng pana, sibat at sigaw mula sa dalampasigan. Noong 2006, 2 mangingisda ang napadpad ng sobrang lapit at agad silang kinitil. Dahil dito, idineklara ng gobyerno ng India na bawal lapitan ang isla upang maprotektahan kapwa ang Sentinelese at ang sinumang susubok lumapit. Ang pinakakilalang insidente ang nangyari noong 2018 nang isang Amerikanong misyonaryo ang nagtangkang magdala ng Kristyanismo sa isla. Hindi na siya nakabalik at hanggang ngayon, isa ang North Sentinel sa kaunting lugar sa mundo kung saan laging bigo ang modernong pakikipag-ugnayan. Sa malawak naman na Gran Chaco ng Paraguay, maaari kang maglakad ng maraming araw nang walang makikitang ibang tao, maliban na lang kung bigla mong matagpuan ang Ayoreo. Sila ang tanging kilalang uncontacted tribe sa South America na nakatira sa labas ng Amazon Basin. Daang taon silang nabuhay sa isolation, ngunit unti-unti na silang kinukubkob ng modernong panganib. Noong 2023, may satellite images na nagpakitang mabilis na sinisira ng mga rancher ang kagubatan para gawing pastulan ng baka, ilang milya lang mula sa kilalang teritoryo ng Ayoreo. Minsan, may mga nakakita sa kanila mga maliliit na pamilyang gumagalaw sa gabi para hindi mahalata. Para sa Ayoreo, delikado ang makita. Itinuro na sa kanila ng kasaysayan na ang pakikipag-ugnayan ay madalas nagdudulot ng pinsala, pagkawala ng tahanan, o mas malala pa. Kaya pinili nilang manatiling nakatago, mahigpit na kumakapit sa isang pamumuhay na maaaring hindi na magtagal. Hindi lahat ng isolation ay nasa gitna ng kagubatan. May mga tribong nagtatago ng lantaran, katulad ng Tugutil people na nakatira sa mga kagubatan ng Halmahera, Indonesia. Teknikal na mamamayan sila ng Indonesia, pero marami sa kanila ay hindi pa kailanman nakipag-ugnayan sa mga banyaga. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso ng baboy ramo, pag-aani ng isang uri ng nakakain na gawgaw na tinatawag na sago, at pagtatanim sa maliliit na hardin para sa kanilang mga nayon. Noong 2023, may mga park ranger na nagpapatrolya sa isang national park at nakakita ng mga pamilyang tugutil na nagmamadaling tumakas palalim ng kagubatan habang papalapit sila. Malamang ay napansin nila ang mga aktibidad ng pagtutroso kaya lumipat sa mas ligtas na lugar. Tinatayang ilang daan na lang ang natitirang ganap na isolated na tugutil. May ilang kabataan ang unti-unting nahikayat papunta sa kalapit na pamayanan, pero karamihan ay mas pinipili pa rin ang kagubatan, hindi man madali, pero tiyak at pamilyar. Para sa kanila hindi nakakaakit ang modernong mundo at isa lang itong banta. Mas maaga ngayong taon, isang binatang tanging bahag lang ang suot ang biglang naglakad papasok sa isang nayon sa tabi ng ilog sa Brazil at nawala ring parang bula kinabukasan. Ayon sa mga lokal, galing siya sa isang ganap na uncontacted tribe sa Javari Valley, ang lugar na may pinakamataas na konsentrasyon ng mga isolated peoples sa buong mundo. Bagamat halatang kabado, makikita rin ang kanyang pagkamausisa. Gumawa siya ng mga senyas na humihingi ng apoy at pagkain. Binigyan siya ng mga saging at inihaw na isda na tinanggap niya bago muling umalis ng tahimik tulad ng kanyang pagdating. Upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan, ibinulblur ng mga opisyal ang kanyang mukha nang ilabas ang footage, sapagkat para sa mga uncontacted people, napakalaking panganib kapag natuntun sila. Walang nakakaalam kung siya ba ay nagsisiyasat, naligaw o sadyang mausisa lang. Pero sa loob ng ilang oras, nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo at agad ding naghiwalay muli. Karamihan sa atin ay hindi kailanman makakatagpo ng taong mula sa isang uncontacted tribe. Pero si Sidney Pozuelo, isang Brazilian explorer at indigenous rights advocate, nagawa ito ng 9 na beses. Mula 1970s hanggang 90s, bahagi siya ng mga first contact missions sa iba't ibang tribo sa Amazon, hindi upang pilitin ang pakikipag-ugnayan, kundi upang tiyakin na ligtas at protektado sila.
Lagi siyang may kasamang mga doktor upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Isa sa kanyang pinakatanyag na karanasan ay sa Kurubo, isang grupong kinatatakutan dahil sa paggamit nila ng malalaking pamalo. Dahan-dahan niyang nilapitan ng mga ito habang may dalang regalo, at matapos ang ilang linggong tensyonado at maingat na pagmamasid, tinanggap ng Kurubo ang kanyang alok. Kalaunan, ipinaglaban niya ang pagtatatag ng mga no-go zones para mapangalagaan ang mga lupain ng tribo. Ang kanyang paniniwala ay ang pinakamabuting pakikipag-ugnayan ay ang hindi pakikipag-ugnayan. Medyo may pagka-ironic dahil siya rin ang taong may pinakamaraming first contacts na naitala. Pero kung iisipin, ramdam mo ang kanyang punto at ang tunay na proteksyon ay ang hayaan silang manatili sa sarili nilang mundo.